Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang masaya at mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin namin maglilingkod po sa inyo ang ating mga katuwang sa Master Control. Of course, nandiyan sila Susan Aison, Milo Janela. And of course, sa ating Wirecast at sa ating live audio streaming, si Hero at si Leo. And of course, si Mr. Vicente, ang ating producer. Alright, at hopefully, nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito habang kayo sumusubaybay sa ating programa. At ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng ating inang bayan. Well, of course, Semana Santa, Holy Week, dagsa na ang ating mga kababayan sa pagtungo sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga lalawigan. Maraming humahabol para dito sa tinatawag na Holy Week Exodus. Ingat po sa pagmamaneho. Kung sumusubaybay po kayo sa ating programa, ingat sa pagmamaneho. Huwag masyadong kaskasero sa pagpapatakbo. Iwas tayo sa disgrasya. Lagi natin tatandaan, kung kayo ay public utility driver, nagdadrive kayo ng bus o ng mga UB Express or taxi, kung maupahat papunta sa probinsya, hinay-hinay sa pagtatrabaho. Alam kong medyo maluwag ang kalsada, pero hindi po dahilan yan para tayo manggigil sa akselerador para tumulin yung sasakyan. Tamang katamtamang takbo lamang. Lagi natin tatandaan, makakarating din naman tayo sa ating destinasyon. Ang isipin lang natin, buhay ang ating responsibilidad sa bawat lakbay natin gamit ang mga sasakyan. Buhay ng mga ating mga pasahero at higit sa lahat, kung ikaw ay pinagmamaneho mo ang iyong mga mahal sa buhay, buhay ng iyong pamilya. Lagi mo tatandaan, may mga nagmamahal sa iyo, ikaw na driver, nagmamahal sa iyo na hinihintay ka sa iyong pag-uwi galing sa iyong bawat biyahe. Ang mga programa po dito sa Radyo Pilipinas World Service, tulad ng programang Global na Tayo, ay inyo pong mapapanood at mapapakinggan sa iba't iba nating mga social media platforms. Sa Facebook broadcast po natin, Facebook Broadcast Live, sa inyong Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, mapasusubaybayan din po ninyo. Kung kayo po may smartphone o kaya may iPhone, kung smartphone ang gamit nyo, punta po kayo sa Google Play. Kung iPhone ang gamit nyo, punta kayo sa App Store. Sa Google Play browser, type nyo lamang po eBox PBS Receiver. At kapag lumabas na po yung PBS Radio app, i-install nyo po yan sa inyong mga cellphone at i-download. At kapag na-download na po yan successfully, na-install nyo na, lalabas na po doon yung mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Yung po yung RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon at masusubaybayan nyo na ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo rin po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood nyo na, pwede nyo nang balikan, pwede nyo balikan ang mga programa natin, yung current, present at yung mga nakalipas na mga programa natin, pwede nyong balikan sa pamamagitan ng ating YouTube channel. So please, like, share, and subscribe dito po sa ating mga social media platforms. Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa dito pa rin sa Global na Tayo. Ayan, okay. Well, unahin na muna natin. Paalala lang sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng bansa. Dahil sa may naging pag-aaral po itong Siabra. Isa po itong technology company mula sa Israel. Okay? Isa itong technology company mula sa Israel na pinag-aaralan ng iba't ibang mga social media post
sa iba't ibang mga bansa globally at ang nagiging epekto nito. Yung kanilang pag-aaral, itong recent na pag-aaral nila ay isinier at binigay din nila sa International Wire Organization na Reuters. Alam niyo naman siguro kung ano yung Reuters, no? Ngayon, ano ba yung lumabas sa kanilang pag-aaral? Lumabas po sa naging pag-aaral ng Shabra, nitong isang Israeli tech company na ito, na lumalaganap po ang mga peking at inauthentic na mga social media profiles. Gumagamit ng mga fake accounts. Alright? So, hindi na bago sa atin yun. Maraming mga gumagamit ng mga peking social media accounts, peking social profiles. Ano? Pero, ang pagkakaiba dito, ang pinupoint dito ng Shabra ay ginagamit para magpalaganap ng maling informasyon o disinformation tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa The Hague upang harapin ang kaso ng crimes against humanity sa International Criminal Court. At lumalabas po kasi dito sa mga pinapalaganap sa social media, for example sa Twitter or sa Facebook or sa YouTube or sa Instagram at kung ano-ano pa mga social media app, na ang lumabas daw po kasing pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi isang aresto kundi isang kidnapping. Binebend nila, binabago nila yung pananaw ng ating mga kababayan. Ano po? Patuloy yung ganong klaseng pagpo-post ng mga content sa mga peking social media accounts, sa mga peking Twitter accounts, sa mga peking kung ano mang mga social media yan. Ano? Hindi lang doon nagtatapos. Ito ngayon ay nagko-crossover na para baguhin ang pananaw at isway ang mindset ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, no? Na kung saan napapanood itong mga post na ito, dito sa nalalapit nating midterm elections, itong Mayo. So, merong tinatawag na malawakang organized and systematic na proliferation of misinformation, disinformation, at fake news tungkol po dito sa hinaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC at sa midterm election. Sabi nga po ng Shabra, ayon sa Shabra, maituturing po nila itong isang tinatawag na digital warfare o tinatawag na black ops sa cyberspace. So hindi hindi po simpleng bagay yung nangyayaring yan sapagkat sa ating naging panayam kay Professor Dean Doman-Hit, ang president ng Stratbase ADR, isang kumpanya dito sa Pilipinas na pinag-aaralan din ang ganitong klase ng mga kaganapan, hindi daw po ito nakatutulong para sa tamang pag-iisip, tamang pananaw ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag ito'y binabaluktot sa pamamagitan o binablur sa pamamagitan ng mga maling information. So, ang ating panawagan sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, alam kong Semana Santa ngayon sa Pilipinas, pero hindi ibig sabihin na porque Semana Santa, hindi kayo makatatanggap ng kung ano-anong mga social media posts, kung ano-anong mga notification, kung ano-anong mga lumalabas, nagpa-pop up sa inyong mga YouTube. Maging discerning po tayo sa panonood, pagbabasa ng mga pinopost sa mga social media. I-check nyo mabuti kung saan galing ang source, dahil sabi ng Shabra, ng Israel Technology Company na nagsagawa ng survey, pag-aaral, marami po ang mga fake accounts. Pag sinabi nating fake accounts, ano po yan? Ang gumagawa lang yan, mga trolls, at saka bots, ang mga AI. So, para hindi mahuli, natatandaan po natin na sa Kongreso, yung ating mga mababatas ay gumagawa ngayon, nagbabalangkas ngayon ng isang batas para ma-regulate ang paggamit ng social media dito sa ating bansa, ma-regulate yung mga bagay na mga pinopost ng iba't ibang mga social media influencers sa kanilang mga sites, no? Siguro napapanahon na talaga, without of course
sa paglabag sa ating freedom of speech at expression ng ating personal opinion. Okay? Sige. Alright. So, isa yan. So, yun ang paalala natin. Bagamat, yun ang nakakapagtaka, no, mga kababayan. Bagamat Semana Santa, may mga ganitong klaseng, walang pinipili eh. Walang pinipili ang pagpapakalat ng fake news at disinformation para po dito. So, maging discerning po tayo, i-review natin mabuti para malaman natin. Huwag tayong magpapadala sa mga maling informasyon. Huwag tayong magpapadala doon sa rhetoric, doon sa gusto ninyong isipin. Tayo bilang individual na Pilipino, meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling pananaw, meron tayong sariling discernment. We should know what is true or not at kung ano yung nakabase sa katotohanan lamang. Magbabalik po ang inyong programa makalipas ang ilang paalala. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry para sa kanilang pagbubuo ng digital platform na Bagong Pilipinas Marketplace na may layuning mas maipakilala pa ang mga produktong Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. The platform will empower MSMEs by providing them a space where their products can be seen, recognized, and valued by a wider market. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat sa pagbibigay ng suporta sa ating mga MSMEs at patuloy na ipagmalaki ang mga produktong Pinoy sa buong mundo. Let us continue to champion our homegrown products, elevate them to new heights, and embrace the brilliance of Filipino craftsmanship and ingenuity. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Palakasin pa natin ang industriyang Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang mawawala sa himpapawid ang Radyo Pilipinas simula April 17, Huwebes Santo, hanggang April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik kami sa regular broadcast sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay. Isang ligtas at mapayapang Semana Santa sa ating lahat. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kung kayo po ay merong gustong ipahayag na komento o opinion dito sa mauna kong nabanggit tungkol po dito sa pagkalat nitong mga fake news, disinformation, hinggil po sa naging pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa The Hague para harapin ng ICC at iba't iba pang mga fake news at disinformation gamit ang mga fake na mga social media profiles, magpadala lamang po kayo ng inyong komento. I-type nyo lamang po dun sa comment box ng inyong Facebook page at para mabasa at ma-recognize naman natin ang inyong participate dito sa ating programa. Ano po? Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service dito sa Global na Tayo. Alright. Okay, tinututukan din natin of course itong iba pang mga kaganapan bukod sa Semana Santa. Unang-una,
we're trying to contact the Armed Forces of the Philippines dahil dumating na po sa Pilipinas itong US-made anti-missile system na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Yan, nasa ano na po tayo diyan, meron na. Nagagamitin po kasi ito sa balikatan exercises sa April 21. So, sa April 21, makikita natin dumating na sa Pilipinas na itong Nemesis, no? Ito ay isang tinatawag na anti-ship missile system. Nako, medyo yung Nemesis na yan, inaasahan na mabibigyan din ang Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines, no? Bilang karagdagang suporta ng Estados Unidos sa pagpapaigi ng ating territorial defense, aerial defense and reconnaissance means, no, ng ating Armed Forces of the Philippines. Kasama na diyan yung nauna ng Typhoon missiles na nandito sa Pilipinas na galing din sa Estados Unidos. Kasi itong Nemesis gagamitin para sa balikatan exercises sa April 21. Okay. Mismong si AFP Balikatan Exercise Director Brigadier General Michael Logico ang nagsabi na nakarating na po sa bansa itong Nemesis. Pero hindi po sinasa publiko ang lokasyon nito. Ayan, for security and military operations. Ayan. Bukod sa Nemesis, inaasahan din ang pagdating ng iba pang makabagong kagamitang militar para sa integrated air at missile defense ng Pilipinas at Estados Unidos. Matatandaan po natin nang nagtungo dito sa Pilipinas si US Secretary of Defense Pete Hegseth. Matatandaan, inanunsyo niya na magdadala o magpapadala ang US ng Nemesis missile system, anti-missile system sa bansa nang siya bumisita kamakailan. Kasama na rin doon yung biglang pagpayag, no? Yung pagpayag ng Estados Unidos, lalo na US President Donald Trump, na pagbenta ng may 20 F-16 Viper fighter jets ng Estados Unidos sa Pilipinas. Pero of course, under negotiations pa yan, under process pa yan. Dahil sa aking pagkakaalam, hindi kasama sa funding pipeline itong F-16 fighter jets. Ang alam kong kasama at nasa pipeline na, may pondo na at dumadaan na sa proseso, itong additional na 12 units ng FA-50 fighter jets na mula naman sa South Korea. So mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang nagsabi there is a great possibility, mas may posibilidad at katuparan na ma-acquire o ma-procure natin itong additional na 12 FA-50 fighter jets mula sa South Korea. Matatandaan po na meron na tayong naunang mga na-acquire o nabiling FA-50 fighter jets, 12 rin ito mula sa South Korea. Kaya lang yung isa, if I remember correctly, nagkaroon ng problema yung isa, bumagsak. So yung 12 naging 11 na lang. Pero kung mabibili pa itong additional na 12 na FA-50 fighter jets mula sa South Korea, which is, ulitin ko, nasa pipeline na, sabi nga ni General Bronner, madadagdagan. So from 11 magiging 23 FA-50 fighter jets na once na matapos yung proseso sa pipeline. Alright? Pero syempre, inaasahan din ng ating Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng kanilang modernization program, madagdagan pa ang mga assets natin, ang air assets natin. Kabilang na itong mga tinatawag na multi-role fighter jets. Itong mga multi-role fighter jets na ito, kasama na po doon yung F-16 para lalo pang mapalakas ang ating air defense ng ating Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige, magbabalik po muli ang inyong himpilan makalipas ang ilan pang paalala. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Ridao,
Seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Alright, kayo po ay patuloy pa rin sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Okay, sige. Well, like I said, we're trying to get the side ng ng Armed Force of the Philippines. We're trying to get Colonel Margaret Padilla. Pero mukhang baka siya, baka nagninilay. We've been trying to get her dito sa usaping ito. Pero hindi pa, hanggang ngayon hindi pa natin makakontak, no? Ayan, kasi Semana Santa baka anong tawag dito? Baka nasa retreat. Alright, anyway, sige. Pero ulitin ko bago po ako tuluyang magpaalam sa edisyong ito ng Global na Tayo, yung ating paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat sa inyo pong pagbiyahe. Alright? And of course, doon naman sa mga maiiwan dito sa National Capital Region, dahil karamihan po sa atin babiyahe palabas ng Metro Manila patungo sa ating mga probinsya. Just make sure na nakalock lahat ng mga pintuan ng bahay kasi usually sa kakamadali, no, na pag-uwi minsan may nakakalimutan tayo. Ano 'yon? May nakasaksak sa mga plug, may nakabukas na ventilador, may nakabukas na ilaw. Worst is minsan hindi na ilalock yung pinto o yung gate. Yan yung mga hinihintay na pagkakataon ng mga kawatan. May mga kawatan pa rin maski na Semana Santa. Gustong-gusto nila yan. Na umaalis tayo ng bahay, sa pagmamadali, marami tayong nakakalimutan. No? So, always remember to lock your door at make sure na walang nakabukas na appliances, walang nakabukas na tubig. No? Minsan may nangyari na yan eh. May kakilala ko, nangyari, kakamadali niya, naiwanan niya nakabukas yung gripo. So, ilang araw siyang wala sa bahay. Kung tatlong araw na tumatagas yung gripo sa kanila. Ang laking bill niyan sa tubig. Alright. And, meron pang tip na binigay sa akin yung isang dating kakilala ko sa law enforcement agency. Mag-iwan kayo ng tsinelas o sapatos sa labas ng pintuan. Bakit?
Kasi daw that would send a signal sa mga gustong gumawa ng hindi maganda na may tao pa sa loob ng bahay. Lalo na kung halimbawa sapatos ng lalaki, para at least merong baka isipin ng mga gagawa ng hindi maganda, oy, may lalaki sa loob. The more na mga shoes and slippers, mas mabuti para mas maisip man lang na mas maraming tao pa sa loob. Tapos kung may alaga kayo si bantay, mas maganda kung may alaga kayong bantay. Pero the best is yung kung meron kayong kapitbahay at hindi naman siya aalis for the Holy Week, baka pwedeng ipagbilin sa inyong mga bababait na kapitbahay. And do not post sa social media kung ano yung mga magiging aktibidad ninyo ngayong Semana Santa. Do not post that na aalis kami ganitong araw, ganitong oras, pupunta kami sa ganitong lugar, magtatagal kami ng ganitong kahabang araw. Kasi minsan yung sa social media nagiging daan din para makita ng mga kawatan na walang tao doon sa inyong sa inyong bahay. They're taking that opportunity. So mag-ingat din tayo sa mga pagpo-post natin sa social media. Doon naman sa mga magsiswimming o lalo na kung may mga kasamang mga bata, keep an eye on the kids. Dahil maraming mga insidente ng pagkalunod sa mga beaches at maging sa swimming pool. Ano nagiging dahilan? Hindi masyadong napabantayan ng mga adults o ng mga magulang napupunta sa malalim na lugar, nalulunod. Okay? So, take extra precaution para po dito sa kaligtasan ng inyong mga pamilya sa araw pong ito na Semana Santa, lalo na kung kayo ay magtutungo sa mga beaches o sa mga swimming pool. Pero higit sa lahat, and the most important, bago kayo mag-reunion, bago kayo magpunta sa mga beaches o mamasyal, ilaan ninyo sa may kapal yung oras na dapat na inilalaan natin sa ganitong panahon ng Holy Week o Semana Santa. Bakit ba merong Semana Santa? Di ba? Hindi naman ginawa ang Semana Santa para sa bakasyon. Hindi naman ginawa ang Semana Santa para makapag-swimming ka. Hindi naman ginawa ang Semana Santa para magliwaliw ka. Ang hinihingi lang siguro na may kapal konting oras, sa iyong mahabang bakasyon, oras para sa kanya, para magunita mo kung ano ba talaga ang tunay na esensya ng Semana Santa. Alright? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. At tulad po ng nabanggit kanina, simula bukas, hindi muna nyo kami mapapakinggan. Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday. Babalik po ang regular programming ng Radyo Pilipinas World Service on Easter Sunday. So hindi po tayo magkakarinigan, hindi nyo kami makikita sa Facebook, hindi nyo kami marinig sa audio streaming. Mula bukas, Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday. Babalik kami Easter Sunday. Pero itong sa ating live audio streaming at sa Facebook ngayong araw na ito, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga programa. Kukunin ko na rin po yung pagkakataon, inaanyayahan ko kayo. Ganap na around 1:30 to 2 p.m. in the afternoon today. Subaybayan po ninyo ang aming Holy Week presentation para sa inyo dito sa ating live audio streaming at maging sa ating Facebook broadcast live. Yun po ay ang compilation ng mga ginawa ng Radyo Pilipinas World Service staff at ng inyong lingkod ng mga radio documentaries patungkol sa Semana Santa o sa Holy Week. So inaanyayahan ko po kayo dyan. Pagpatak ng I think 2:30 in the afternoon, magsisimula na po yung aming Holy Week programming presentation para po sa inyong lahat. Again, maraming salamat at hanggang sa susunod na Easter Sunday, magkarinigan po tayong muli dito sa Radyo Pilipinas World Service at ito po ang programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!